Subalit kahit kami o isang anghel, mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo. Parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo. At inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Habang nagbabasa si Ana sa kanyang social media, may nabasa siyang post. Kung susundin mo ang mga hakbang na ito, siguradong pagpapalain ka ng Diyos. Sa umpisa, parang maganda at nakaka-inspire. Pero habang binabasa niya, napansin niyang itinuturo nito na ang pag-ibig ng Diyos ay nakabatay sa ating sariling pagsunod at gawa. Napaisip siya, hindi ba't tinanggap ko na ang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo? Ito ang punto ng babala ni Pablo sa mga taga-Galasya. Kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Matitinding salita ito pero mahalaga. Kapag binago ang ebanghelyo, kahit kaunti lang, hindi na ito ang tunay na mabuting balita. Ang kaligtasan ay hindi si Jesus plus mga gawa, ritual, o sikreto. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Kristo lamang, ang kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay. Itinuturo sa atin ng Diyos na ang ebanghelyo ay sapat na. Buo na ito at hindi na kailangang dagdagan pa. Sa sandaling inisip nating kailangan pa nating patunayan ang ating sarili para tanggapin ng Diyos, lumalayo tayo sa biyaya ng Diyos. Ang dapat nating gawin ay huwag bibitaw sa tunay na ebanghelyo. Para itong kompas. Kapag nalihis tayo kahit konti ay maaari tayong maligaw o mauwi sa maling landas. Kaya tinatawag tayo ng Diyos na manatili at magpatuloy sa iisang tunay na ebanghelyo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kagalakang dala ng natapos na gawain ni Jesus para sa atin. Doon tayo nakakahanap ng kapahingahan at mula roon, maibabahagi natin ang pag-asa mula sa Kanya. May mga pagkakataon ba na iniisip mong kailangan mo pang dagdagan ang ginawa ni Jesus para ika'y tanggapin ng Diyos? Panginoon, salamat dahil sapat na ang iyong ebanghelyo. Ilayo mo ako sa mga maling turo na naglalayo sa akin kay Kristo. Turuan mo akong magtiwala at magpahinga sa natapos niyang gawa at ibahagi ito ng may kagalakan sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen.